Hello, hello, right? Magandang gabi. Ayon mga kababayan, mga kasubaybay. Ayon, no? Welcome ho tayo dito sa channel ni Ballpoint Man 2.0. This is yours truly, Mr. Sponsor. Ara. Okay, welcome pati mga DDS, welcome. Sige, banatan tayo dito. Parang si parang si Pinoy Canada, ano? Hello, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon sa inyo mga kababayan, mga kasubaybay. Kamusta kayo lahat dyan, mga kababayan ko? Ngayon, no? Dito ho tayo, magbabardagulan na naman. Hindi, nagbibigay lang ho tayo ng mga reaksyon patungkol sa mga kaganapan sa ating inang bayan, di ba? Hello mga kababayan, mga kasubaybay, mega love shoutout po sa lahat. Ay. Alas 7 na po ng gabi dito sa ating inang bayan. It's 7:02 in the evening Philippine Standard Time. Ayun. Ito po ang inyong tagahatid chismis balita sa inang bayan, Mr. Sponsor. Ayun. Diba? Sa lahat po na nakasubaybay sa channel ni Ballpoint Man 2.0, ay mga kababayan, mega love shoutout dyan muna sa inyo lahat. Syempre sa Middle East, sa Europe, sa ating mga kapwa OFWs dyan, mga kababayan, nasa iba yung dagat, saan man kayo, sa Japan, sa Jakarta, Indonesia, sa Singapore, sa Canada, sa Germany, sa Abu Dhabi, sa Saudi Arabia, sa Bahrain, sa Kuwait man ho kayo, sa Israel, mega love shoutout po. Ayun, magandang gabi po dito sa ating inang bayan at magandang hapon po dyan sa inyo sa Middle East. Ayun. Hello Ma'am Mirna D. Duque and Sir Joel Garesa, Minaisita, mega love shoutout po sa inyo lahat. At syempre naman po bago po tayo magsimula sa ating mga bigyan ng mga konting reaksyon sa mga kaganapan sa ating inang bayan. Ay syempre naman mega love shoutout po muna kay Ma'am Evelyn, kay Ma'am Dali Babes Castro, at sa lahat pa kay Ma'am Angie, Ma'am Angelita Dadula, Ma'am Angelita Lusada, and Sir Maki Quant, Ma'am Evelyn, mega love shoutout po. At syempre naman, pakikalemang na rin po kay Bao Makapogi. Sige, mega love shoutout din po kay Perador Pekwa. Syempre, yours truly, Mr. Sponsor 1992. Kung nagtataka kayo bakit hindi tayo naka-live, dahil may mga technical problem din yung ating channel, ay kaya ganun po, medyo upload lang at minsan baka next week baka maging okay na at yun po mga kababayan, At may good news po tayo mga kababayan, malapit na rin bumalik ang channel ni Boss Nyulo. Na-take down yun ganun talaga ang buhay, kailangan be fair dapat, kung ano yung ang mga problema sa yan talaga malagpasan din yan, may mga may mga pagsubok talaga ba. Wow po mga kababayan, pero I miss you all pala, ayun, dito muna tayo mga kababayan. At sa lahat po, syempre mega love shoutout din po sa ating mga kilala, Sir Mike Cervera, Munting Tinig, sino pa? Chris Ulo ba? Syempre kasangkay dyan mga kababayan ko, sino pa? Tiger 99, At sa lahat po na nakasubaybay, magandang gabi ulit. Ayun, meron lang tayong bigyan ng konting reaksyon patungkol sa kaganapan sa ating inang bayan. Diba? Welcome tayo dito. Bahala kayo. Pasok lang kayo dyan kung anong gusto nyo dyan na i-comment. Tayo? Ay, welcome tayo. Bahala kayo dyan. Kung kahit DDS pwede, welcome Sir Joel, mega love shoutout po. Ma'am Maria na Marlene, Nimbido Bautista. Mega love shoutout din po.
Ayan na, eto na, here we go mga kababayan ko. Itong nangyayari ho sa ating inang bayan ay parang kakaiba na. Pero wag bawal pero open ho tayo sa ating mga komento diyan na. Welcome ho kayo mga kababayan. Naka-monitor naman ho si Ballpoint Man eh. Hello, Ma'am Lina Villalon, no? Diyan po sa Australia, no? Watching from Australia. Mega love shoutout din po at sa aking mga pinsan ho dyan at mga pamangkin na Conlan family sa Australia. Yon, mega love shoutout din po sa inyo dyan. Ayan, eto na po, no? Here we go. Bigyan ho natin ito ng konting reaction at inyong mga opinion po. Open ho tayo sa opinion, sa suggestion at sa question. Kung kaya ho nating sagutin mga kababayan ko. Ito, welcome ho tayo dito. Ito po, pakinggan ho natin ito. Ang babalita! Ayun, no. Ayun, ipinagpaliwanag po ng Korte Suprema itong mga kilala ho nating attorney Representative Bong Suntay at Attorney Ferdinand Topacio patungkol ho doon. Nako, talaga'y balita ho ay madidisbar daw ho. Ay nako naman, ano naman? Ano yung nangyayari sa ating inang bayan? Sir Eduardo Rioma, mega love shoutout po. Watching from US, Arco, Alaska, USA, ayun. Ito po, pakinggan natin ulit. Kilala nyo itong ating 4th District Quezon City Representative Bong Suntay, 'di ba? Ito yung naging viral doon na isang manyakes. Ay! Naku naman talaga pag DDS manyakes. Grabe naman, kaya ipinapaliwanag, hiningan sila ng paliwanag kung bakit hindi sila dapat i-disbar. Pero kung ma-disbar, di sa kanila na yon. Anak naman ang buhay. Di ba mga kababayan? Patuloy ho tayo. Naalala nyo ho doon na ang kanyang malaswang sinasabi doon patungkol sa kanyang imahinasyon kay Miss Ann Cortez. Ito si may DDS nakapasok, si Hisula, si Eduardo. May taay nakapasok. Sabi niya, bayarang vlogger daw. Baka ikaw yung bayaran, tumitira ka ng puwet ng bakla. Ito, pag DDS talaga bastos. Pag pumasok talaga DDS, baklay, biglang mapasok, tapos tae yung utak. Ito, di ba? Patungkol din ito kay Ma'am Sara Ilago. Ay, nako naman talaga Topacio, attorney. Attorney ba naman ito? Sir Alexander the Great. Opo, ito yung nag-i-imagine ho kay Ann Cortez. At ito naman yung isa ho. Parehas yan sila, mga manyakis. Ay, nako naman talaga mga kababayan. Ano na nangyayari sa bansang Pilipinas? Attorney, congressman, ay nako. Pag DDS talaga mga manyakols. Mga kababayan, ano ba kayo? Manang-mana kayo sa taray nyo. Anak naman ang buhay pa talaga, no? Malapit na ako, Sir Peter John Phyllis Simos. Malapit na ako, malapit na. Ayun. Patuloy ho natin. Balik-balikan ho natin konti. Balik natin konti. Di ba? Di ba naalala niyo ho si Congresswoman Sara Ilago? Ito, bastos din yung pahayag nito ni Atty. Topacio Ilong pa lang champion na. Di ba? Anak naman talaga ng buhay pag DDS talaga mga manyakis. Bakit ho sila ganyan mga kababayan ko? Ay naka.
Ay, opo nga po, Ma'am Lina, eh. Parang ganun na rin ho talaga. Aba? Anak naman talaga, attorney at isang congressman, ha? Hay nako, utak talaga mga ano to eh. Marurumi yung utak eh, no? Ay, ano ba sasabi nyo dito mga kababayan, mga kasubayban? Anak naman ang buhay talaga eh, no? Nakakahiya. Mm. Ayun. Nauna na si nauna nang napatawa ng disciplinary action si Congressman Bong Suntay. Anak naman talaga eh, no? Abogado, congressman. Pero pag congressman, halos naman talaga gumraduate yan sila ng mass communication, no? Gumraduate sila ng advokasya. O, di ba pag nagiging abogado ka, biblical aspects, pasok dun eh. Eh, bakit mga manyakis ito? No? Ay, ang pangit na mga ugali talaga eh, no? Ay, nako naman talaga mga kababayan ko. Tama ko talaga Sir Alexander the Great. Ay, nako, grabe, sobrang, alam nyo, pag may asawa na ako, yung focus na lang ho kayo sa asawa nyo. Mahalin nyo yung asawa nyo ng buong buo. Hindi yung mag-i-imagine pa kayo na, ay, naka, graduate ng UP at Ateneo itong dalawa eh. Eh, bakit ganito sila? Pero nasa tao naman ho talaga yan eh. May tao talaga kahit ikaw ay hindi professional. O hindi naman ako professional talaga mga kababayan. So imaginein mo yun, professional kang tao, dapat meron kang pag-iisip na una may respeto ka, wala kang isip na ay nako manyakis, no? 'Di ba? Dahil ikaw ay public figure ka din eh, 'di ba? Ikaw ay graduate ng UP. Makilala kong mga ano yun eh, mga kababayan ko. Ikaw graduate ng Ateneo. Yun pala yung nakukuha nila doon. 'Di ba, mga kababayan, no? Kasi yung grabe ka naman, sir. Alam pala ni Sir Alexander, the Great, na namimingir pala yung kanilang tatay na karton. Ay, grabe naman. 'Di ba? Kaya may pinagmanahan. Kuda ng kuda, akala mo mga matitino, yung pala mga manyakis. Ang pangit naman nun. No, mga kababayan ko, ang pangit talaga ho noon. Ano yan, parang inheritance tawag yun eh. Anak naman talaga, na-inherit nyo yung pagiging manyakol ng inyong mga, ng inyong tatay. Mga kababayan, tignan nyo yan. Basta, idol talaga nila yung mga, idol talaga nila yung, yung utak karton, manyakis na, grabe pa magmura. Ganyan ang resulta. Ang papangit ng ugali. Hindi lang pangit ang ugali dahil puro kuda, puro puna. Kundi mga manyakis pa. Ay, nako naman talaga. Ay, nako naman talaga. Diba? Graduate ka ng abogado. Graduate ka ng kung anong pinakamataas, no? Na edukasyon, no? Ikaw ay edukado. Pero yung mental mo, grabe naman kabastos. Grabe naman yan, no? Ay, nako naman talaga, na. Ako walang problema, ako din sa mukha ko. Okay lang ganito mukha ko, wag lang ako maging manyak tulad ng idol mo. Mas nakakadiri ka na, pangit pa nga yung mga mukha, tapos manyakis ka pa. Anak ng buhay naman, ano nang lang labas mo na? Diba, den? Tignan mo nga mukha ng tatay mong karton. Ganyan ba ang gusto nyo maging leader ng bansang Pilipinas? Pahilig magmura, manyakis, ng babae, yung babae kinasal sa babae, anak naman ng buhay, tapos bading. Doon pa lang pinopromote na yung LGBT na pwedeng ikasal yung same-sex marriage. Ako wala akong problema sa LGBT, pero as a leader of sa isang bansa or sa barangay ka man o kahit sa mayor ka pinopromote mo yung ang kabastusan eh.
Di ba, Roblox? Itong mga dami account pumapasok, mga DDS pala. Kung bakla yung maging leader ba sa ano yon, Espading? Kung tomboy naman, ano yun, Pompiang? Anak naman ang buhay niya. Hoy, gising! Anak naman talaga yung mga DDS. So, kita nyo nga yan, attorney at congressman, mga manyakol. O, di ba? Anak naman talaga ng buhay, no? Di ba, Roblox? Tulad ng nanay mo, nagpapatira sa mga tambay. Anak naman ng buhay, no? Nakakahiya. Professional ka nga tinatawag, bobo ka naman sa katotohanan. Bobo lang. Diba, mga kababayan? So, ano ba sasabi nyo ho dyan, mga kababayan ko? Naalala nyo ho yung kanilang idol na Bano. Diba, ikinasal siya sa babae noong April 2017, ha? Gusto nyo ba maging leader ng bansang Pilipinas? Lumalala na nga yung bansang Pilipinas. Gusto nyo pang, palalain nyo pa. Gusto nyo yung Diyos na yung magalit sa atin? Anak naman ang buhay. Dati tayo, pumapatay ng tao. Namimingger ng katulong. Kita nyo ho yan kung pare-parehas talaga silang linyada. Yung isa may asawa, nakikipaghalikan pa kung kay sino-sino. Umupunta sa bar, tapos pag hindi type, titirahin yung bugaw, sasaksakin yung bugaw. Anak ng buhay. Ano yon, para maging legal? Para pwede na magjowa ng babae? Anak naman ang buhay niya ba? Ay! Sabi naman ho dito ni Mars 2021, wag sana sir nasilustay ang Pangulo, baka dismiss lahat ng magnanakaw. Madi-dismiss ho talaga. Wait. Hello, Ma'am Rose. Mega love shoutout po. Mega love shoutout po sa lahat, pati sa mga DDS dyan, pasok. Diba? Mga palaots pala, no? Yan tinatawag natin na sila ay mga palaots. Anak naman talaga yan, mga palaots. Manang-mana sa kanilang tatay na palaots. Kabubuhan. Diba? Sino yung ano ngayon dito? Sino ngayon yung ako hindi ako gwapo. Pero wag naman sana ganyan ang ugali natin, manyak. Diba, mga kababayan ko? Ngayon, gusto nilang palabasin na naman si itong mga Diskaya, 1 million daw ang piyansa. Anak ng buhay naman. Diba, mga kababayan? Okay lang yan. Ikaw nga, mukhang palaka eh. Diba, ho? Diba, Sir Alexander? Okay. Ay, nako naman talaga, no? Kapag yung idol nilang tomboy ang magsasalita, siguro, ay, nako, ang haba-haba ng script. Diba? Sabi nga ni Ma'am Rose, yung attorney ni Sayad, milyon ang bayad, pero bobo. Diba? Jobel Leganyo. Diba? Anak naman ang buhay talaga, no? Diba, Mama Baka Jean? Anak naman ang buhay talaga. I am Superman. Welcome ho tayo dito lahat. Panay, yung abogado nga ng idol niya, panay, panay tingin sa kudigo, Anak naman ang buhay. Ako okay na ako sa mukha ko. Hindi ko kinakahiya ko yung mukha ko. Araw-araw ko nga itong dala diba? Christopher Tolentino. Tapos kayo wala nga kayong mukhang ihaharap dyan.
Tignan nyo nga yung mukha ko tsaka mukha ni Digong kung parehas. At least ganito yung mukha ko, hindi naman ako manyak. Diba? Ay, nako naman talaga. Oh, tulad niyan, oh, dalawang DDS na naman, oh. Isang representative ng 4th District of Quezon and Attorney Ferdinand Topacio, puro mga manyakol. Oh, imagine niyo 'yan. Kung ganyan yung maging susunod na leader ng bansang Pilipinas, wala na. Sigurado, ipambabae na lang talaga yung pondo ng bansang Pilipinas. O, di ba, Sir Dito? Oh, ikaw ang los-los, kidako kag itlog. Gwapo nga si Digong. Kita mo yung mukha ni Digong, parang, ay nako, yung gupit parang yung bunot. Grabe naman talaga. Siguro pati kahit puno ng saging, lagyan siguro ng lagyan ng damit pang babae, siguro titirahin ng mga to. Diba? Anak naman ang buhay talaga no? Gising mga DDS. Kita nyo yan? Yung mga idol nyo, mga manyakol pala. Ay, nako. Ito pa, oh. Ito pa, mga kababayan, Ito, may i-compare, may Duterte versus Ontiveros sa 2028. Ayun, Ayun. Kasi dito, kino-compare ko ang ating VP Inday Sara at ang ating Senador Risa Hontiveros. Dito pinagkakataka ko mga kababayan. Imagine niyo yon, si VP Sara, gumraduate siya ng abugasya. Pero nahihirapan siya magtagalog, palagi siyang may script. Ito naman, si Senador Risa Hontiveros, hindi naman talaga to abogada talaga siya na abogada Pero magsalita siya ang professionalism nandyan sa kanya. At may puso rin siya, lagi siyang inaakusahan na NPA daw, ganito, ganyan. Bakit ba ang mga Duterte ba? Ha? Sino nga? Balikan ho natin mga kababayan. Sino ang teacher ni Digong? 'Di ba mga Season? Si Juma Season. Sino yung nagturo kay Juma Season? 'Di ba ang ating kapatid, ang ating commander, ang ating kalahi, kadugo, ng mga Muslim, mga kababayan ko, na si Commander Normie Suare. 'Di ba? They are mga rebellion, 'di ba? Tapos, pag pumunta si Digong sa mga NPA, magaling siya mag-negotiate kasi mahal niya ang NPA. Kaya nga yung Duterte, diba ang NPA ganon? Ang NPA ganon ang tatak. Ganon ang tatak, kamay, tapos pula ng mga kay Digong naman ganon. Hindi nyo ba nakikita yan? Hindi na tayo pinanganak kahapon, mga kababayan ko. Diba? Pasok mga DDS. Halos naman mga DDS, ang mga bodyguard nga nila, mga dating mga NPA. Ipaliwanag nyo nga yan. Diba? Sino yung compare natin si VP Sara at ang ating Senadora Risa Hontiveros. Parehong dugong Bisaya yan, may dugong Bisaya yan, parehos yan mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? I-compare nyo nga paano sila magsalita. Anak ng buhay. Hindi ako nakakatulong sa ekonomiya, pero 30% ng tax namin pumupunta sa gobyerno. Bobo! Mr. P-Right, ha? Mr. P-Right. Nagaminahan siguro to, baka tribo to. Anong tribo ka? Tribo Bugatoy. Tribo siguro to, Mr. Pyrite. Kasi pag Pyrite, stone yan dun sa minahan. Alam natin kasi dati tayong pumupun sa mga minahan anak ng buhay. Diba? Ngayon paliwanag nyo nga yan mga bobo.
Imagine niyo na lang magsalita silang dalawa kung sino yung professional talaga magsalita. Alam mo, Mr. Pyrite, no? Eh, parang kafgo ka ata, sundalo eh, no? Eh, patuloy mo na lang yung trabaho mo. Baka mas malaki pa yung tax namin na ibinibigay sa gobyerno kaysa sa'yo eh. Maakin mo yan, 30% yung pumupunta, anak ng buhay. Tapos magre-reklamo kayo. Kami nga, 30% pumupunta yung sahod namin sa tax. Bobo. Diba? Kirky Rex. No? Kamusta pala yung tirada mo sa Shabu? Hello, mega love shoutout po Ma'am Catherine. Sa lahat po, Grand Puff TV, PH. Lahat po dito, mega love shoutout po. Okay, Tanya, pakinggan ho natin ulit. Yes. Very popular po talaga si BP Sara. Dahil ang mga kabisayaan po, no, kulang lang talaga sila sa representation. Kaya nung naging presidente si Digong, ano na talaga, biglang sumikat yung mga kabisaya, yung mga Bisaya, yung mga sa kabisayaan, lalo sa Visayas. Ang totoo kasing Bisaya mga taga Visayas Eastern, Western to Western, no? Ang mga sa Mindanao naman haluan ng Bisaya yan. Pero yung original talaga, ipapaliwanag ko, ang original talaga, ang native ng Mindanao po talaga ay mga tribo, mga lumad, hindi po mga Muslim. 1915 lang yan dumating yung mga Muslim sa mga taga Sabah, Indonesia, Malaysia. Hindi po talaga Muslim ang native sa Mindanao, mga kababayan. Ang native po sa Mindanao, yung mga lumad. Ipaliwanag natin. Example, magbigay ho tayo ng nalabas muna ho tayo sa topic. Magbigay ho tayo ng konting knowledge lang. Example, Manubo, Tibuli, Mansaka, Mandaya, Kaulo, mga ganyan mga tribo, Blaan. Hindi po yan sila mga Muslim. Sila yung mga lumad. Pero pag sinasabi ng mga kapwa ho natin Muslim dito, na sila daw, sila talaga native, no. Sila ay salta lang ho yan. Mga kababayan. Ang totoo talagang native ng Mindanao ay ang mga lumad. Opo. Bakit ba sila pula po? Hindi ba Bisaya? Hungry Man Vlog? Hindi mo ba alam yan? Pero Bisaya siya. Anak ng buhay. Sa mga bobo sa history dito, wag na lang kayong makipagano. Kirkrinex, bakit mo in-erase? Huwag niyong i-delete. Babasahin ho natin Hello, good evening Sir Faustino Mayor. Magandang hapon po. Kung sino yung bobo dito sa history, magpakabobo na lang kayo. Muslim ho siya, pero ang Cebu ba, Muslim area? Bobo talaga siyang griman Ako Muslim ako half Muslim ako. Ang nanay ko Bisaya din. Parehas kami nila Lapu-Lapu. Bobo talaga no. I-research mo sa Google, iba yung lumalabas pero yung totoo, iba talaga yung totoong history talaga nila Lapu-Lapu. Diba? Galing Borneo yan sila Lapu-Lapu Anak ng buhay. Kaya ikaw mag-research, bobo! Tanda mo na, bobo ka pa rin. DDS ka nga. DDS talaga bobo. Galing Borneo yan sila Lapu-Lapu, bobo ka. Wag kang pagiging bobo mo dito, wag mong dalhin dito. Di ba? Anak naman talaga Bobo. Ako Tausog ang tatay ko po, ang mama ko po ay Ilongga. Para malaman nyo rin. Ito kasi, may mga bobo pumapasok Iti-iti. Diba? Kinukompare nila. Mas talaga, kilala si BP Sara kay Madam Risa. Anak naman talaga Alam nyo, ang tao sa Visayas, halos yan mga Malaysian na Bisaya. Bakit?
ang sumakop po sa lalo na sa Visayas, lalo na sa Western Visayas. No, ang sumakop po niyan, maging historia na naman tayo dito. Ang sumakop po yan, bakit may Malay Aklan? Dahil nakadumaong ho dyan, ang mga Malaysian Muslim. Kaya tinatawag tayong mga Bisaya na may dugong Majian Islam. O Majian Islam. Alam mo na. Anak naman ng buhay. Ikaw yung magbasa ng history. Kung teacher ka, bobo ka. Hindi mo alam yung Majian Islam. Wala kasi yan sa libro eh. Hindi nakasulat yan sa libro. Anak ng buhay. Kaya mag-research ka, buong history. Anak naman ng buhay. Di ba? Anak ng buhay. Hindi alam yung history ng Pilipinas. Ikaw ay Pilipino? Ay, nako talaga. Pilipino ka ba? Hindi mo alam yung history ng Pilipinas? DDS ka nga. Di ba? Di ba? Ovelia Ganyo, Jubel Ganyo, anak ng buhay. Ito tulad nito. Iko-compare nila si BP Sara. Naging sumikat talaga yung mga Duterte dahil sa mga Marcos. Yung sabi nila, ang mga Marcos daw ay pinasikat ng mga Duterte. Hindi pa po kilala ang apelidong Duterte. No, ang kanilang lolo ho ay sunod-sunuran lang ho sa mga Marcos. Tapos, sasabihin nila ito. Pero kung sa pasikatan lang, mas kilala ho talaga ang ating BP Inday. Hindi po natin pwedeng ipagkait yan. Para po, to be fair naman ho mga kababayan, ha? Kasi maraming humanga ho talaga sa anti-drug campaign. Nasabi ho ni Duterte, ni former President Digong na tutulig sa inyo talaga ang mga shabu o droga within 6 months pero hindi natapos. Pero at the back of that, mga kababayan, bakit nila pinapatay itong mga drogista na ito? Para pala, ang purpose ho pala, para walang kompetensya. Alam nyo na ngayon. Lahat ho ng tinitira nila, mga kababayan, mga kasubaybay, ay mga kakompetensya nila. Ikaw yung adik siguro, Jubel. Ikaw yung gago dyan. Baka ikaw ang adik. Marami akong inaano eh. Marami akong sina-challenge. Patunayan na adik ako. Pag hindi nyo napatunayan na adik ako, payag ba kayong putulan kayo ng ulo sa harap ng pamilya nyo? Ha? Ano, Jubel? Yes or no lang. Nagmumura pa eh, no? Alam mo talaga pag laking DDS, mahilig magmura eh, no? At ito pa, kahit di na natin tapusin itong video, mga kababayan ko, bigyan lang ho natin ng reaksyon. Laging kino-compare nila eh. Mas masikat naman talaga ang ating BP Sara. Hindi natin ipagkailayan. Pero kung alam nyo, bakit anong purpose no about doon sa drug campaign, anti-drug campaign na yon, no, yung EGK, ay nako, pinapatay lang pala yung mga kakompetensya para atong mga Chinese na to, no, ay malaya silang umikot-ikot sa kanilang mga area at kanilang mga sinasakupan at nasisira din ho ang mga kinabukasan ng ating mga kabataan, ha? Alam mo, Jubel, ikaw yung mag-aral muna. Siguro baka professional ka rin, college ka rin, no, di ba? Pero bakit ganyan ang utak mo? Di ba? Anak ng buhay. Ako hindi ko nagkakahiya talaga yung yung EGK, ang EGK, alam nyo kung ano yung doon? Marami din hong napatay na mga adik talaga na walang due process. At marami din hong nasiyahan nun. Maganda rin talaga, may epekto rin. Kaso lang,
ginawa lang pala silang pun, mga kababayan ko. Bakit ho? Bakit ho, mga kababayan? Tinatabunan ang issue eh. Para malaya ang itong mga drug lords, mga Chinese na ito, tulad nila Farmally, Lin Quicheng, Michael Yang, at kung sino-sino pa dyan, na mga allegedly drug lords, kung wari, kukubera nila, ipatayan to. Para malaya silang gawin yung mga anomalya nila dyan. Ha, di ba? O, Pogo, pumasok yung Pogo. O, di ba mga kababayan ko? O, ano pa? Sino yung mga sikat na tao dito na mga pumapatay din ng tao? O mga kababayan, kawawa talaga. O diba ngayon, ang sabi nila maganda daw ho yun. Maganda naman talaga, pero masakit din ho sa mga namatayan. Tulad nung namatayan ng mga kabataan, ha mga kababayan? Pag ikaw ang may apo at nadamay doon sa barilan sa IGK, do you think mama, ano ka? Masisiyahan ka pa ba mga kababayan ko? Ha? Sa inyo ho, ano masasabi nyo? Example lang, may apo kayo. Tapos na may tukhang operation. Tapos nabaril yung apo nyo doon, yung anak nyo. Anong masasabi nyo ho na hindi naman adik? Masakit ba o hindi, mga kababayan? Ay. At hindi yun kayang tanggapin ng mga yung mga love nila ang mga Duterte. Hindi nila ho yung kayang tanggapin. Mga kababayan ko. Oy Michael, nandito ka naman pala, bakla! Garcia Allen, nandito ka naman pala, bakla! Ito pala si Fernando, Bisaya din to no? Oy, Bugo, nandiyan ka naman. Hindi ko pinagpatanggol yung mga adik dito kasi si Basting at si Pulong adik din eh. Si Duterte, nagpipintanil, nagmamariwana, adik din. Kaya nga nangangayayat yung mga yan eh. Hindi nyo ba alam yan? Kung mga DDS kayo, alam nyo yan. Alam ko na alam nyo. Kaso tinatago nyo lang. Diba, Fernando? Yung mga pulis nga sa Davao, halos eh. Nag-checkpoint sila, oh. Tapos, saan nila dinadala yung droga? Ayun, oh. Marami pa ring adik. So, bakit ngayon? Saan na yung droga? Sinusunog ba nila? Nakikita ba? Kahit saan? Saan sulok ng Davao man, Iloilo, sa Luzon man. Maraming pulis din yung mga adik, di ba? Yung mga nadadamay kasi nung EJK, mga collateral damage yan. Kung sa mga sundalong pananalitayan, mga human package. Hindi nyo alam? Kahit saang may mga kurakot talaga. May mga ganyang patayan. Patunayan ko daw sinasabi ko. Napatunayan na ho yan. Ayaw nyo lang tanggapin. Tapos sasabihin nila, ang presidente daw ay bangag, gago. Alam niyo naman ho yung kwento na yan eh. No? 2 years before, pababagsakin nila si PBBM dahil hindi napagbigyan si Duterte doon sa Farmally. Issue na yon na si Lin Quicheng na drug lord pala. May kaso pala yon sa kanilang lugar. Tapos hindi napagbigyan, magagalit. Anak ng buhay. Diba? Ako malaya ako ng EJK, hindi naman ako adik eh. Alam niyo yun, napapatay halos sa EJK, hindi naman talaga adik mga kababayan. Hindi po talaga mga adik halos. Yung iba, ginawa lang nilang pangpataas ng ranggo. Ginamit kasi ng kapulisan ng panahon na yon yung ganong tirada, yung ganong sitwasyon. Imagine niyo yon para po tumaas lang yung ranggo. Anak ng buhay naman talaga. Diba kawawa eh. Kawawa ang mga nadamay huroon. Ako nagtatrabaho ako sa sa Metal City, mga kababayan. Tapos ayaw nilang maniwala nag-overtime kayo kasi minsan natutukod tayo sa truck ban. Siyempre nagdi-deliver tayo ng mga bakal. Kasi Metal City nga yung natin eh. Tinatrabahoan yung paggawaan ng mga tubo, kabilya. Tapos pag na-overtime kami, naglalakad kami, syempre gabi na eh. May curfew yon. Kahit may ID ka, kahit may damit ka pa na sa company, ay pa rin lang maniwala. Sasakay kayo sa patrol. Bibigwasan pa talaga kayo ng mga pulis.
Alam niyo yon, karanasan ho namin yon. Kaya bakit namin nasabi? Dahil karanasan ho namin na inabuso ng mga kapulisan nung panahon ni Digong. Ha? Anak ng buhay. Hindi naman ho lahat, hindi ko naman nila lahat, pero ganun sila kaabusado. Oh, 'di ba? Tapos ano, yung mga Chinese na mga durugista, naging advisor pa, anak ng buhay. Anong sinabi ni Digong sa mga illegal na mga pasugalan, 'di ba? 60 million every ano, anak ng laki talaga. O sino yung ano, sino yung may benepisyo doon? Yung taong bayan, 'di ba sila? Oh, yung Kapa, yung Regent doon. Na nangyari sa area ng Mindanao, may taga Luzon pa nga, 'di ba, mga kababayan ko? May taga Luzon pa na scam. Oh, mga kababayan, may taga Luzon pa na scam ho, mga kababayan ko. Tapos, pinasarado yung Regent at ang Kapa. Mga kababayan ko. Saan na yung pera na yon? Ano na yan eh? Papunta na yung papunta ng national election yun eh. Saan na yung pera? Naibalik ba sa taong bayan, sa mga naloko? Anak ng buhay kayo. Kung taga Mindanao ho kayo, alam nyo ho yan. Di ba? Anak ng buhay. Ikaw siguro, Fernando, sumisip-sip dahil bakla ka eh. Bakla, aray mo. Di ba? Ito si Ma'am, si Ma'am Paladoro to. Sumali siya sa Kapa pala. Saan na yung mga pera na yon? Diba, pinasarado yung Kapa, Regent at kung ano-ano pa. Mga kababayan. Sino yung kumuha ng pera na? Si Manny Pacquiao, na-scam din nga doon eh. Nasaan na? Naibalik pa sa taong bayan? Ginamit nila yon. Sino yung pinakasikat na tao doon na anak niya nga, nilaglag siya ng anak niya. Alala niyo si Alvarez? Ng Tagum. Di ba anak niya, nilaglag siya, nagpagawa pala ng mansyon. Ang laki na nakuha sa Kapa at Regent yun eh, napasarado bigla yun eh. Di ba mga kababayan? Ayaw pa rin maniwala, tulad ng sundalo. Dahil na, tama naman, tumaas naman yung nung panahon ni Digong. Tumaas naman talaga yung panahon ni former President Duterte. Tumaas talaga yung mga sahod ng sundalo, police, di ba mga kababayan, teacher. Pero triple yung mga sundalo, nahuli na yung mga teacher. Pero hindi naman sa ngayon lahat. Bakit? May mga pamangkin silang napatay. May pulis nga eh, tatay, anak niya pulis, tatay adik. Ayoko nang sabihin ng mga apelyido nito. May pulis din. Kakilala talaga namin. Kababata ako nga eh. Adik din. Pulis na nga siya ha. Nagbibenta talaga ng shabu. Panahon ni Digong. Ngayon, saan nyo isisisi? Sa bagong Pangulo? Anak ng buhay. Laging kinukompare nila si BP Sara kay Senator Risa. Si Senator Risa, hindi siya ganun talaga kilala. Tama naman ho yun. Pero bakit? Anong pinagkaiba nila? Eto, mahilig magmura, mga kababayan. Walang puso talaga eh. May kamay na bakal. Tama naman ho yun. To be honest, may kamay na bakal. Tama naman ho yun. Pero in a good process, dapat meron tayong code of conduct. Hindi puro banat ka lang ng banat, mananakit ka ng tao para makita nila na kakatakutan ka nila. Hindi ho yun. Ang respeto ho yun. Kung marunong kang rumispeto sa tao, irerespeto ka nila. Yun lang, ganun lang kasimple yun, mga kababayan, mga kasubaybay. Ngayon naman, mga kababayan. Ito yung pinakamasakit naman sa panahon ni PBBM. Ito mga kurakot na mga congressman at kung, ay nako. Diba? Kasi wala silang alam eh. Kung alam nila yon, diba? Tama ho si Sir Celso Cabana. Tumaas nga ho yung mga sahod nila, pero yung mga manggagawa, wala. Tulad ho namin, ganito lang kasimple buhay namin.
No, 30% ng tax namin pumupunta pa talaga sa ano. Akin mo sa 100 pesos na income mo, 30 yung sa kanila. Okay naman sana yung mga tinatawag nating iron hand. Pero marunong respetuhin mo yung Diyos. Respetuhin mo yung kapwa-tao mo. Sa panahon kasi ni President Digong, walang due process, patayan agad. Paano yung dalawa niyang anak na mga adik? Hindi naman niya pinapatay. Di ba? Ito pa, gusto nyo yung ating VP, ikinasal sa babae, o di bali-balita pa yung kanyang karelasyon din ho niya. Good example ba yan sa next generation? I-explain nyo nga yan, mga in love sa mga DDS. Mga DDS, yung mga in love sa Duterte. Gusto niya ba yung maging next president ng bansang Pilipinas? Ganyan, ay nako. Wala ho tayong kinikilingan sana Kaso lang, ito nakikita na ho natin. Kaya ipag-pray ho natin ang bansang Pilipinas, mga kababayan ko, na sana, mga kababayan ko, na may magkaroon ho tayo ng next leader na hindi naman masyadong kamay na bakal, yung may talaga, ay may tawag nito, may paninindigan ho talaga para ipaglaban ng bansang Pilipinas. Tulad ho ngayon, si Senador Marcoleta, anak naman ng buhay talaga, nagkasakit agad. Tumaas yung kanyang cholesterol. Diba, mga kababayan ko? Tumaas yung cholesterol dahil nahuli. Ay, nako naman talaga ito naman, gusto nila makapag-bail na rin. Binigyan ng bail itong mga diskaya. 1 million, iksukli lang ho yan diba? Diba, Leonel Hapsay? Oy, kamusta pala asawa mo na pukpok? Lineo Hapsay, kamusta pala asawa mo na pukpok? Pumasok siya bigla, balahura Ako, natatawa na lang ako sa inyo. Okay, ito pa po. Ito pa. Tignan nyo, tignan nyo, idol nyo! Palakpakan! Anak naman na buhay. Ito ba yung gusto nyo maging leader ng bansang Pilipinas? Mukha palang adik na. Pumayat di ba? Lineo Hapsay, pumayat na ho yung adik mong idol Tignan mo yan. Daming talent po yan. Mahilig sa music. Mahilig din pala sa tiradang higop-higop. Ito, tignan nyo, mga kababayan. Ito, tignan nyo, mga kababayan ko. Tignan nyo nga yan, tignan nyo nga. Ito, pag magsalita, in-interview ito pakutungkol dun sa okay lang, pero medyo matamlay Tignan nyo, mataba itong nakaraan si Mayor Basti, mataba. Nung marami nang nahuling mga shabutirada doon, yung mga adik sa Davao, marami nang nahuhuli. At nga, nung nakaraang gabi nga may nananaksak doon ng mga kabataan. 6 na kabataan ba yun, Siyam? Diba? Sobrang peaceful talaga yung nagsuntukan sa Agdao. Anak naman ang buhay. Yung riot sa Bangkiruhan. Yung 37 na yung 37 na trabahante ng di ba? Positive yun sa Shabu. Lineo Hapsay, explain mo nga yun. Sino pa? Yung sa Davao pa rin Coast Guard yun Coast Guard, member ng Coast Guard nahulihan, bumibenta ng Shabu di ba? Si Nipi Benitez. Adik naman talaga, bakit hindi ba adik? Yan ang tunay na bangag. Yung Samati, Davao Oriental, principal, nahulihan bumibenta rin ng Shabu.
Sa Compostela Valley, teacher, public teacher, nahulihan din, bumibenta ng shabu. Sa Moncayo, public teacher, nahulihan din, nagbibenta ng shabu. Ha, mga kababayan ko. Ito pa, doon sa Panabo. Yung mga adik doon sa Panabo na nahuli din. Alam mo, Clippers clip, yung mga ano lang, wala na kasi kayong magagawa eh. Pag-argumento lang, yan lang naman talaga masasabi mo. Okay lang yan, ganyan ang mukha ko pero hindi ako adik. At maraming napatunayan na hindi ako adik. At walang kumagat noon dahil takot sila. Diba? Anak na yung 20 years old na nahuli din. Ay nako naman talaga sa buhangin. Tsaka yung vlogger hindi yun siya taga MAA pero doon siya nahuli sa MAA, mga kababayan. Bumibenta ng marijuana si brother. Di ba? Eto sabi ng tatay niya bakla. Sabi ni President Digong, bakla daw ito eh. So adik, hindi lang adik pala ito sa Chupa Chups. Kasi dito, yung paghuli, ayun, timing talaga Yung paghuli dito kay Sir Mike Defensor at kay Senador Rodante Marcoleta. Anong masasabi niya dito? Sabi nila, pamuliliti ka lang daw. Ito, sige, pakinggan natin. Mahirap daw intindihin yung kilis ng gobyerno bakit may mga taong nakukulong ngayon dahil daw ang sinabi niya dito dahil daw pag against ka daw sa government aanuhin ka talaga nila. Nung panahon nga ng tatay nila nung panahon nga ni President Duterte, nung former president natin wala nang explain. Wala nang due process. Papatayin ka kaagad, papaskilan ka pa, adik ka. Di ba? Anak naman ang buhay. Ito pumapasok nga daw ito Pumapasok alas 4 sa kanyang duty bilang isang mayor. Hangover pa. Alam na mga taga Davao yan. Kung taga Davao kayo, nandyan sa comment section. Alam mo nila yan. Tapos lalabas ng alas 5. Anak ng buhay, yan ba yung ugali ng isang mayor? Yan ba yung matinong tao? Nagmumura? Kung hindi pa mumuliti bakit nag-advance announcement na sila natatakbo si VP Sara na sa 2028? Tapos sisiraan nyo si Bongbong Marcos, bangag, adik, kung sisigaw-sigaw ka doon. Kung ikaw ay matalinong tao, may galit ka man sa isang tao, kailangan mo pa rin magpakumbaba, kailangan mo pa rin may code of conduct because you are a public figure. You are isang opisyal ka ng nasasakupan mo. Anak ng buhay naman talaga Diba Maribel? Makaraeg? Kamusta pala yung boyfriend mong adik? Nagsima na ba? Nakalusot ba sa medikal? Ito na, di ba sinabi ko, kung sino daw yung nasa kapangyarihan, pag pinatos mo, makakasuhan ka. Sila nga mas malala sila. Ito nga may mga due process pa, may mga ebidensya. Sila kahit walang ebidensya, papatayin ka na lang. Yung mag-detect lifter, na-explain ba nila yon mga kababayan ko? Diba wala Anak naman ang buhay. Diba? Patunayan mo yan, Ikibel. Iskibel pa patunayan mo na adik ako. Pero itong challenge ko sa'yo. Payag ka ba na pugutan ka ng ulo sa harap ng pamilya mo, buong pamilya mo, pag hindi napatunayan na adik ako? Anak naman ang buhay mo. Parang si PBBM lang sinabihan nila yung presidente ngayon na adik daw. Anak naman talaga May adik pa ganun magsalita? Pautal-utal daw Bakit si BP Sara pautal-utal naman si Basti nga mayor, graduate ng mataas na si Mayor Basti, mayor, graduate ng mataas na edukasyon. Nahihirapan magtagalog. Ay, naku naman talaga.
Oh, pag ayaw daw sumunod sa kanila, paparusahan daw talaga nila yan. Oh, namumuliti ka lang daw ho ngayon. Oh, namumuliti ka. Sila ba dati anong ginawa ho nila? Pag against ka ho sa kanila, papapatay ka talaga sa mga bodyguards nila. Oh, tapos ngayon, ano? Pinapapatay ba sila? Sila pa nga yung may deep threat sa Pangulo eh. Nakita ko yung buong video. Pero sino yung nagbabanta? Dahil kung papatayin daw, bakit may sinabi bang papatay si BP Sara ni PBBM? Ha? Anak naman ang buhay. Tignan nyo nga yung mayor natin dyan sa Davao, mga kababayan ko. Anak naman, sa city ho ito eh. Mayor o ito sa city, si Mayor Baste. Sa city ho siya, hindi siya sa mga district. Iba kasi yung mayor sa city, hindi siya pwedeng makialam sa district. Yung mga taga-district, hindi rin pwedeng makialam sa mayor sa city. O, diba? Alam mo kay Baste, second year lang natapos niya. Sabi daw ni Reby, second year lang daw natapos ni Mayor Baste. Ewan ko, i-research ko natin kasi may mga kakilala din ho tayo dun eh. Kasi they were in power daw. Those who oppose them, they will do everything para pabagsakin. Ganun na nga ang ibig sabihin niya. Bakit nung panahon ng ating former President Digong, mga kababayan ko, pag against ka sa kanila, wala na, ipapatay ka talaga, tegi ka talaga. Minsan iaano ka pa. Iaano ka pa sa mga adik. 'Di ba? Ganun sila ka die hard. Kaya nga sabi ko, mahalin niyo yung bansang Pilipinas. Ito ayoko naman sana makialam pero nabigyan natin ng reaksyon eh. Kung sino yung Pangulo, irespeto natin. Tulad ng panahon ni President Duterte. Ni President Digong. Kahit hindi ako nagsabi na mamatay si President Digong, ganito ganyan. Ang sinasabi ko, sana maging okay pa siya. Sana umiba yung isip niya. Mga kababayan ko, hindi ganun na patayan agad, magmumura ka kaagad. Hindi ganun. Kaso gano'n na yan talaga yung utak nila sa Davao. Kasi ito sila, parang turing ho sa kanila ng mga taga Davao, itong mga Duterte ho. Parang Diyos na ho talaga. Marami din hong takot talaga sa kanila doon. Kasi pag kinalaban mo ito, sigurado talaga may kakalagyan ka talaga. May kakalalagyan talaga ikaw. Pag kinontra mo yung mga Duterte talaga, mga kababayan ko. Ganon sila ka-impluensyado sa Davao, mga kababayan ko. Ganun ho sila. Wala na eh. Pero doon, pag adik ka, bibigyan ka ng 3 chance. Una, babalik ka doon, i-rehab ka. Pag lumabas ka, gumawa ka ulit ng kabalsugan, babalik ka sa kulungan. Bigyan ka ulit ng chance. Pag pangatlong balik mo na, huwag ka nang lumabas, papatay ka na talaga. Ito yung gusto nyo, hindi maka-Diyos. Ako gusto ko sana maka-Diyos eh, mga kababayan ko eh. Ngayon, alam nyo na. Ayaw pa rin nila maniwala eh. Kasi mga professional din ho ito sila. So dapat makita rin ho yung pagiging professional. Hindi yung puro lang ho tayo galit. Puro emosyon ang pinapairal. Dapat solusyon, hindi emosyon. Para sa akin mga kababayan ko, being a public servant, mayroong code of conduct. Diba ko? Naiintindihan nyo yung code of conduct? Basahin nyo na lang kung maging kayo. Maging public official ho kayo. Diba? Next topic ko tayo mga kababayan. Ito pa, in-explain. Ayun. Sabi ni Ma'am Edita, bago natin gawing mangmang ang mga tao, si BBM daw galang-galang, isa pa bawat bakit si BBM yung nasabihan nilang magnanakaw? Sino ba yung totoong magnanakaw? Bigyan nyo nga ako ng mga opisyalis na hindi nagnanakaw. Ma'am, magbigay ka ng isa, kung magbigay ako ng isa ha. Yung aming pinakamamahal na late Senator Nanay Miriam Santiago.
Kayo magbigay ho kayo dyan. Kahit isa lang. Kahit isa lang. Yung totoong walang bahid talaga ng pagnanakaw. Puro kayo PBBM eh. Si Digong hindi ba nagnakaw? Inamin niya nagnakaw siya. Naubos lang. Kaya nga pinapasok yung Pogoy para pasok din yung pera. Ito. Bakit pabalik-balik sila sa dahig? O sino ba yung nagpifinance sa kanila? Sabi nila mahirap lang daw mga Duterte. Pag nakita ko natin, simple lang ho sila. Pero ang daming bodyguards ho nila. Kalat lang yan. Hindi tulad ng bodyguard na sumasama. Yung mga bodyguards ho nila kalat ho. Ganun yung technique ng mga Duterte. Parang sundalo. Parang tawag nito ay parang intel. Di ba? Di ba Ma'am Edith? Sare? Baka ikaw ang ulol, Ma'am Edith. Naulol ka na eh. Naging loyal ka kasi sa mga apelido ng mga taong ito. Hindi ka naging loyal sa bansang Pilipinas. Di ba? Professional ka naman. Pero sarado na utak mo, basagin mo yan, tsaka hugasan mo. Ikaw kung may apo ka siguro na napatay sa EGK, na nadamay sa raid, siguro, ewan ko lang kung anong gagawin mo sa mga Duterte. Ewan ko lang kung anong masasabi mo sa mga Duterte. Ha? Okay lang ho yan, nandyan nakita ho yan ni Ballpoint. Hindi ko channel ito channel ni Ballpoint ho ito Wala akong karapatan tanggalan ng jacket yan ng mga ulol na yun Ito in-explain ho ito, patungkol ito sa impeachment ng ating BP ha. Bakit kayo lang ba nagbibigay ng tax? Dahil kayo mga OFW? Alam ko mga OFW may mga remittance yan. Kami, bakit kami? Do you think hindi kami nagbibigay ng mga taxes dito sa bansang Pilipinas? 30% nga yung tax namin na ibinibigay sa kada sahod namin Ay nako. Kung magsalita ako kayo lang ang nagbumubuhay sa bansang Pilipinas dahil bagsak ang Pilipinas, nasa middle class na ho tayo mga Ma'am Edith. Kala mo ikaw nabibigay ng tax sa mga OFW. Ako saludo ako sa mga OFWs Pero wag ninyong sabihin na kayo lang nagbibigay ng tax kami. Nagbibigay din naman kami Na nagrereklamo ba ako kami? In-explain ko lang hindi ako nagrereklamo 30% ang nagbibigay namin na tax. Anak naman ang buhay talaga no? Hindi ho yan yabang, Aaron, Kamyuen. Hindi ho yan yabang. 30% talaga yung kinukuha sa tax namin. At wala ho kaming magawa doon dahil ganun yung nakasaad doon Wala kang magagawa doon. Sino yung bubo ngayon? Puro kayo reklamo Tapos pag may mga kayo dyan ng mga OFW, pupunta naman kayo sa... Ay nako, hingi kayo ng tulong sa Pilipinas para makauwi kayo. Ito, sabi ni It's Just Me, It's Just Me, dahil vlogger din ito si It's Just Me. Totoo, 30% ang nasa mga vlogger, Kaming mga vlogger, 30% talaga yung kinukuha sa tax namin. Hindi kami pwedeng magreklamo nun. Anak ng buhay. Akala nila nagyayabang ho tayo. Hindi tayo nagyayabang dito. Yan ang katotohanan, Kaya huwag kayong magsalita na kayo, nagbibigay din ho kayo ng tax. Kasi ang pinapalabas nyo, parang kayo lang yung may alam sa lahat Anak naman ng buhay Anak naman ng buhay. Akala nyo kayo lang nabibigay ng tax? Kami mga vloggers nga 30% yung kinukuha sa mga taxes namin. Pero pinapakita namin na tumutulong kami sa ibang tao? Na nagcha-charity kami? Hindi Kayo tumutulong ba kayo sa mga charity? Puro kayo ngak-ngak Ikaw yung bobo Anak ng buhay naman talaga Pasok kayo biglang balahura. Ito yung sinasabi dito, betrayal of public trust. May mga proseso ho yan. Pero bakit ang tagal talagang umusad? Dahil may mga delaying tactics Anak naman ng buhay. Alamin mo yan. Alamin mo ho yan. Mama Edith. Anak ng buhay. Ikaw yung tanga.
Nagiging tanga ka kasi. Yan kasi, nag-OFW ka, siguro tinitira ka ng mga dayuhan dyan, kaya nagiging bobo ka, nahaluan ka ng mga virus. Oh, 'di ba? Hindi tayo nagmamatalino dito, hindi tayo nag-aano dito. Sinasabi lang talaga sinasabi lang talaga natin kung ano yung mga katotohanan. Oh, kayo na eh, opinion nyo yan eh. Respetuhin ko kayo. Gusto nyo respetuhin ko kayo. Eh di, respetuhin nyo rin yung ano. Kung labas lang kayo dito kung ayaw nyo, mga bobo. Oh, 'di ba? Oh, ngayon. Ay, nako, may mga delaying tactics pa. Maakin mo 16 na abogado, ang tanong doon, sa 16 na abogado, saan ka kukuha ng pambayad doon? Mga kababayan ko, ha? Anak naman talaga, Edith, na? Kaya wag kang magpatira sa mga dayuhan dahil nahaluan na ng ano, ha? Nahaluan na ng tayo yung utak mo. Eh ba, hoy gago Aaron, wala akong pakialam kung ano ka. Kung loyal ka kay PBBM, loyal ka man kung ano, live to eh, live ko to eh. Anong pakialam mo? Respetuhin ko yung tao, sa gitna lang ako. Eh, live ko to eh. Anong pakialam mo? Gago talaga yun, no? Minumura na kita tuloy. Di ba? Ay, survey nyo, pwede naman tayo gumawa ng survey, edit eh. Pero yung alam ko, tinitira ka talaga ng mga dayuhan kaya nagkakaganyan ka eh. Wala kang ang mukhang ipakita dyan eh, no? Sa account mo na yan eh, no? Di ba? Yung iba kasi dito na mga buba, nag-represent talaga para sumikat lang sila. Alam nyo naman yan. Pero pera lang naman yung labanan nila dyan. Di ba? Yan kasi, pag nag-OFW kayo, dapat isipin yung pamilya nyo. Hindi yung nagpapatira kayo sa ibang lahi. Kaya nagiging bobo kayo eh. Di ba? Lagi kayong si survey. Pwede tayong gumawa ng survey na gawa-gawa lang ho natin. 30 million kayo. Tapos 500 plus lang pala yung ano doon, DDS. Ako sa totoo lang, di naman talaga ako bumoto sa kay BP Sara at kay PBBM eh. 40 ako kami mag-anak na bumuboto that time. Di ba? Di ba nagagalit ka na diyan, Edith? Di ba? Aminin mo na kasi. Aminin mo na kasi. Kaya naman talaga ako bumoto kami mag-anak. Hindi kami pumoto sa Duterte at Marcos. Naging ano kami, naging yung sa ilalim ng senator lang ho talaga binuto namin. Okay, kasi may nanalo eh. Hindi, respetuhin natin. Kasi tumitira kayo ng katol at kung ano-ano pa, kaya nagkakaganyan kayo. Di ba? Kung waray ka, ano kung waray ka? Waray buot. Ano sa mga? Parang isang vlogger na sumikat tas nagpapatira kung kay sino-sino. Waray din yun eh. Kilala nyo siguro yun. Ganun talaga. Parang magkaugali kayo. Bakit ba si Sara Duterte hindi ba tomboy? Hindi ba kinasal sa babae? Kung taga Davao ka, alam mo yan kasi hindi ka taga Davao. Wag kami. Wag kami edit ha. Wag kami edit. Kung hindi ka taga Davao, wag ka na lang magsalita dyan. Anak ng buhay talaga eh, no? Di ba? Di ba? Pang-asar eh, no? Ito, in-explain na nga ni Attorney Carlo Ibanez, ayaw pa rin nila maniwala. Ito pa, may isang vlogger din, no? Ako, ano ko to, pero nagpapalo ako dito.
wala naman akong pakialam sa kanila kung ano sasabihin nila eh. Basta bigyan lang natin ng reaksyon. Alam mo, Edith, tatay mo taga Davao lang. Taga Davao lang. Si Digong hindi magnanakaw yun. Si Digong namimingger lang ng katulong. Nang mamanyak na mga OFW. Ha? Sino yung bangag? Yung tatay mong nagpipintanel at saka nagmamariwana? Anak naman ang buhay, no? Eto, Bisaya din no ito. Kasi akala nila, kahit sino pwede mag-download ng ano eh, ng tawag nito, ng video eh. Pero pakinggan ho natin. No? Kasi pinalait doon nila ito eh, itong yung witness, sinalait ito talaga nito. Ito pero nakapalo ako dito kay sir. Bisaya din no ito eh. Yung tatay mo pulis. Isa pala yun sa isang sanggano din. Kung tatay mo pulis, Edith. Kung pulis tatay mo, sa panahon ni Digong, isa din pala sa mga sanggano na inuutos-utusan doon. Nanay mo pala guro eh. Bakit hindi ka edukado? Sa katotohanan. Siguro kung tatay mo pulis, baka isa din siya sa may napatay doon na mga hindi naman talaga adik. So, ikaw, okay lang sa'yo yun. Edita Sari. Anak naman ng buhay. So pala nanay mo, kabit ng tatay mo. Ito. Magkaiba daw yung may-ari ng song. Pero pwede ho tayong mag-download nun. Anak naman ng buhay na pag-explain. Lahat to wala nang imposible ngayon. Pero panahon na yon hindi pa uso ang AI. Imagine nyo ho yun yung sa impeachment. Ilang abogado yon. Simula nung inumpisan yung impeachment. So magkano na yung bayad doon? Hindi yun sinasiraan. Yan talaga ugali niya, Edith Sari. Gusto mo ba ikaw ay isang presidente tapos ikinasal ka sa babae? April 2017. Tapos yung ano mo, may isa ka pang shotang babae. Anak naman ang buhay nun. Saan ang galing yung pambayad sa mga abogado laban sa impeachment? Yung defense team ni BP Sara. Yun ang tanong. Diba, Edith? Tulad ho nito. Bakit ba hindi pwedeng kumuha ng ng video na 'yon? Kung hindi ka talaga marunong gumamit ng laptop, hindi mo magagawa 'yon. At kung hindi ka talaga marunong, sino yung disgrace diyan, Ma'am Edith Sari, Ma'am Edita Sari? Sino yung disgrace diyan? Gusto niyo maging next president ng bansang Pilipinas immoral? Bakit si former President Digong? Ilan yung naging asawa niya? Wala ka na, puro ka lang pamimintas eh. Wala talo ka na kasi. Tanggapin mo na yan. Tanggapin mo na, ha? Tanggapin mo na, ayaw mo na tanggapin eh. 'Di ba? Maraming nagmamarunong pero hindi naman marunong. Ito pa, yung duplication. At marami nag-duplicate ng pera. Akala ko nila, yung laro-laro lang ho. Ano ba yung sinindi nila dito? Yung Chinese candle ang update sa mata.
Kabayan. May nasindi na Chinese candle ata dito. Hapdi sa mata. Yung usok di makalabas eh. Naka-aircon pa. Ah. Tapos, ginawa nilang ho katawa-tawa. Ako, to be neutral lang ho dito. Alam nyo ho, yung pag duplicate ho ng pera, marami ho talaga may mga teacher, may kilala nga akong teacher na vlogger, na pwede na pala tayo mag-duplicate ng pera dahil marami tayong utang. It depends on ano yun eh. Kung ano yung papasahan mo, trabaho, o mga legal terms na kung ano-ano. Ginawa ba naman nila nagpa-photocopy? Ngayon, may mga nag-photocopy na makakasuhan daw di umano 5 to 10 years pa naman pera eh. Anak ng buhay. Pero in-explain ito, Bisaya din ito si Sir, si attorney. In-explain niya rin in Bisaya way. So, unsa daw gipasabot? Ano daw yung ibig niyang sabihin doon na pwede gamitin yung photocopy? Ano man, kahit i-research pa ho natin, di ba mga kababayan ko? Alam nyo, Ma'am Edith, tandaan mo itsura ko lang naman laging sinasabi ng mga die-hard DDS eh. Sige, kukunin mo. Sige, ganyan naman talaga. Tatay mo pulis, di ba? Sige, subukan mo. Sige, kunin mo, pati pangalan ko, kunin mo. Iyong na yan. Di ba? Kita mo, nagbanta ka na. Talunan eh, no? Talunan! Kawawa ka naman. Pag DDS, laging ganyan. Laging may banta. Ay, anong magagawa mo? Ha? Ako, hindi rin ako pumapatay. Hindi rin ako takot. Harapin kita. Di ba? Di ba? Ipaano mo ha? Ipaano mo pa? Ipa-frame mo pa sa bahay mo. Kung tatay mo pulis, sige. Sige. Alam mo ba kung anong magagawa namin? Tatay mo pulis, di ba? Sige. Baka lahat ng baho ng tatay mo ilalabas namin. Isipin mo yan, mag-isip-isip ka rin. Mag-isip-isip ka rin. Di ba, Edith? Nagbabanta ka eh. Baka pag ako magsalita sa'yo, baka kung tatay mo talaga ay pulis, baka yung kabulastugan ng tatay mo lalabas. Nako, kawawa rin. Di ba? Pag DDS na mahilig magbantay, no? Ito ay pinaliwanag na ho mga kababayan ni attorney. Yes, 2019 pa ho yan. 5 years now eh. Kasi yung pagkaintindi daw ng mga kahit ng mga DDS may mga teacher pa nga ay mga kababayan eh. May teacher pa nga ako na vlogger na ganun parang may pinapatamaan kahit sasabihin natin siguro na baka joke niya lang, parang katuwaan lang or may pinapatamaan siya, pero hindi po ganun ang pagkakaintindi. It depends mo yan sa gamit eh. Kung mag-apply ka ng trabaho ko, syempre ang visa or ang mga ano dyan na passport, di naman pwede photocopy yan, di ba mga kababayan? Biglang natakot si Edita. Siyempre vlog ko to eh. Kaya kung anong sabihin ko, malaya akong sabihin dito, freedom of speech ko to eh. Basta may katotohanan, hindi paninira ang katotohanan, ha? Kaya mag-research ka kung idol mo si BP Sara, mag-research ka na kung mali ba yung sinabi ko na ikinasal siya sa babae. Mag-research ka. Kahit i-research man sa Facebook, mayroon yan lalabas lalabas yan, may makikita ka. Diba? So kung DDS ka, kung loyal ka sa DDS, so kayo,
kami sisiraan ng mga kagrupo nyo, makilala nyo, okay lang sa amin. Pag kami naman nagsasabi na hindi fake news, ha, ay mali kami. Fair, ikaw, dapat fair ka rin eh. Tatay mo nga pulis eh. Alam mo ba yung kabursagan ng tatay mo? Tapos magbabanta ka pa? Alak lang buhay. Ito, ano pa lang to? Kutimoy pa lang to. Pero grabe na. Oh, 'di ba? Ibang usapan 'yon, no. Depende sa gamit 'yun eh. Nako naman kasi may mga anti ano talaga at saka mga diehard Duterte supporters na iba yung pagkakaintindi nila. Oh, hindi pabayaan na ho natin, ganyan yung mga opinion nila eh. Oh, 'di ba nailala nyo itong sabi ni Ma'am Marivic na si Sulaika. Oh, alam mo na 'yan, Edith. Ha? Alam mo yan, Edith Sari, ha? Alam mo yan, na naging babae din yan ng ating VP Presidente, di umano. Sino yung walang kwenta? Yung gumagawa ng kalokohan, tapos itatago mo, or yung nagsasabi ng katotohanan? Si Bato nga, si Senator Bato, takot din makulong eh. Sino yung ulol ngayon sa atin? Ayan, in-explain na yan, ha? Ito pa, mga kababayan ko. Mga kababayan, Ito, breaking news, mga kababayan. Comelec has dismissed the 75 million campaign donation complaints versus Senator Rodante Marcoleta. Ito na. Kung totoo man ho ito, mga kababayan, ito na. Ito na ho, ito na. Ay, nako. Di ba? Kita nyo yung batas sa Pilipinas kung sino may kasalanan, mga kababayan ko. Wala na. Tulad kay Diskaya. Kung totoo ito, ha? Dismiss na talaga, mga kababayan ko. Tapos nagsasakit-sakitan, tumaas yung kolesterol, sumikip yung dibdib. Nagrarally, sobrang init, hindi sumikip yung dibdib, hindi inatake. Ay, nako mga kababayan, kawawa ho tayong mga kasambayan ng Pilipino. Diba, Edita? Hindi yan pakialamero, kundi totoong news yan. Kasi naninira sila kung kasino-sino. Tapos pero hindi natin alam kung totoo ito kung fake news o ito o hindi. Pero kung sino man yung nag-post ito, yung Philippine Entertainment, kung mali ho ito, sigurado may maano na naman dito. May mga nako naman na itong Philippine Entertainment. Totoo ho ito Pero yung kay Diskaya ho, gusto nila talagang pinaano talaga nila na makapag-veil. Pero 1 million. Pero 1 million, sukli lang ho talaga yun. Diba? Ay, nako kawawa ho tayo mga Pilipino. Ito pa may nagsabi na daw ito, na booking daw ni Sir Nyak na. Eto si Jack Aragota, Edita Sari, hindi ba fake news to? Lagi nagbi-fake news to bayad to Ito, bayad to Ito, dahil binuking daw ito ni Jack Aragota na ito daw ang NBI agent daw ho ito. Kahit hindi ko na-explain yan, nakikita nyo na yan, di ba? Hindi yan na nakikichismoso Jose Maria Jola. Gago ka. Hindi yan na totoo yung sinasabi yan. Si Jack Aragota, naalala nyo to, bayang vlogger din ito. Bayang vlogger, ha? Sino pa? Si Sonsa, di ba? Million every month. Pero syempre, ang katotohanan lalabas din yan kung walang magko-cover up. Sana yung kung katotohanan ilabas, hindi yung pilit pa, may mga delaying tactics pa. Di ba? Ay, nako talaga. Pag sila yung magdala ng witness, totoo. Pero pag may witness laban sa kanila, hindi daw totoo. Ano ba talaga? Hirap mong mahalin bansang Pilipinas. Kawawa tayong mga isang bayan ng Pilipino, nauuto nila tayo NBI agent daw ito, sabi niya ito daw yung dahilan bakit siya nahuli. Di ba anong sabi ni Jack Aragota? Trabaho lang. Trabaho lang bayaran din siya bayarang vlogger din siya
Sino yung bayaran ngayon? Yung mga nahuhuli o hindi nahuhuli? 'Di ba? Hindi yan chismoso pag totoo, hindi yan chismis. Okay lang ho yan, Sir Jason. Pabayaan mo yan sila. Sarado na yung mga ano nila eh. Sarado na ho yung mga ano nila eh. Kahit may pruweba ka pa, kahit isabihin mo pa sa kanila, i-research nyo to, anuhin nyo to, ayaw nila. Dahil dyan nag-uumpisa na, mga kababayan ko, talo na sila sa argumento. Kaya mamimintas yan sila. Sabihin kanila, adik ka, pangit ang mukha mo. Wala na silang isasagot sa argumento eh. Ano naman talaga eh, no? At ito pa last, mga kababayan ko. Itong interview po kay BP Sara. Ito, pakinggan naman ho natin. Ito yung pinapaabot ho ni BP Sara sa mga opisyal ng pamahalaan na itigil na ho yung pamumulitika. Dapat pantay lang ho tayo ngayon sa mga panahon ng mga sakuna o kung ano-ano. Transparency dapat daw, sabi ho ni BP Sara. Stability. Kasi ang tinutukoy daw dito, ang sariling political interest. Buti nga bumait dito si BP Sara. Palakpakan natin. Dito lang na mga kababayan ho, mga kasubaybay no. Ay dito lang ho na part na nakita ko naging neutral ho si BP Sara. Hindi niya iniisip yung galit niya, hindi niya sinasabi na tatakbo siya, hindi siya naninira. Pero pakinggan ho natin ha, mga kababayan ko. Alam mo, ikaw ang tibaghak dira, boy. Kasabot ko sa imong gisulti, boy. Ikaw ang tibaghak. Ikaw ang luslo, siguro bugo, masiguro ka. Ito pala kaayusan, kapayapaan at kaunlaran mga kababayan ko. Bakit pag minsan lagi kang naninira, bangag si PBBM na gayahin ang tatay mo, gayahin natin si Ferdinand, anong gayahin natin yung pagpapapatay ng tao, pagmumura sa Diyos, pangpipinggir ng mga babae, pangsamantala ng mga OFW, halikan mo yung mga, ay nako naman talaga. Pangmamanyak. Ito yung gusto ko na part na dito naging neutral si BP Sara. Ayun, ito sana yung ugali ng isang leader na bansang Pilipinas, hindi yung puro mura. Ayun. 'Di ba? Para mas maayos yung buhay ng ating sambayan ng Pilipino. Ito dapat sana yung mga mamamayan. Ito dapat. Last na lang po Ayun, no. Yan, ito sana dapat. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Yung encouragement, hindi yung paninira. Hello sir, no? Sir Marites Tamani, no? Nasa ano po, naka-monitor lang ko si BPM ngayon, si Ballpoint Man. At ayun lang po, no? Sa ngayon, mga kababayan ko, maraming salamat at magandang gabi po, no? Salamat sa pagsuporta, salamat sa pagsubaybay ho ninyo dito sa channel ni Ballpoint Man 2.0 at this is truly Mr. Sponsor, no? Minsan nagmumura ho tayo dito, pasensya na ho talaga kayo, may mga inaano lang ho tayo, hindi naman ako nagagalit, inaano ko lang sila, binabalik ko lang sila sa kanila kung ano yung ibig sabihin nila. No, na lagi yung sinasabi na sana magkaroon pa rin ng peace, unity and harmony ang bansang Pilipinas para maayos ho, no? Hindi yung puro politika, yung puro away ho, mga kababayan. Ang iniisip ho ng ng mga politiko dito sa ating bansang Pilipinas, mga kababayan boy, mga kababayan po, ating mga kababayan, no, mga Pilipino, na sana ito maging na lang, maging pantay na lang tayo. Napapansin niyo namamayat si Mayor Baste, pumapayat si BP Sara, si PBBM pumapayat din, no, 'di ba? Sana they are doing their their part na lang. Sana na para ang bansang Pilipinas ay mag-level up din, hindi yung puro away sila ng away. At saka itong tayo naman ng kamamayang Pilipino, halos itong mga loyal sa kanilang mga politiko ay nag-aaway din.
Kaya ayun na, naging merong division ang bawat isa. At yun lang po, no. Maraming salamat at magandang gabi po sa ano sa tawag ko nito, sa atin, no. Mag-ingat po tayo lahat, mga kababayan ko, mga OFW. So dyan, ingat po kayo dyan, no, sa Europe, sa Middle East man kayo, at sa US, no, ingat po kayo lahat dyan. Saan man kayo sulok ng mundo, ingat-ingat po and God bless po sa inyo. At ito yung lagi kong sinasabi na pagpray natin yung bansang Pilipinas na magkakaroon pa rin ng unity and harmony, no. At maraming salamat po sa inyo, mga kababayan, mga kasubaybay. This is your Mr. Sponsor dito sa channel ni Ballpoint Man 2.0, mga kababayan ko. At ito po, ang laging sinasabi sa inyo, mabuhay ang bansang Pilipinas, mabuhay ang sambayan ng Pilipino, mabuhay ang bansang Pilipinas. At sana okay na sana, no. Wala nang koalisyon sa ating inang bayan. At maraming salamat, magandang gabi, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga sa inyong lahat. Ayon.